premature ovarian insufficiency. Of course, it can be explained very well. Ovarian, so the organ concerned, ang ovaryo nyo. So, ang ovaryo na nangingitlog, no? Aba, premature, maaga, insufficiency. So, maagang nawala, maagang hindi nangingitlog na. So, early, ika nga, kumbaga sa menopause, napaaga ang menopause niya, no? Ang pangingitlog nawala na. So, premature ovarian insufficiency, marami hong causes niyan, no? Whether it is medical or whether it is anatomic, no? Medical means nagkasakit ka, or anatomic meaning sa organs mo, inherent sa iyo, pwede magkaroon ng premature ovarian, tinamad ang iyong ovaries, no? O kaya, yung iba naman, maaga nagkaroon ng mens. Abay, 8 years old, 9 years old, marami na ngayon, no? Oh, sobra naman, ang aga naman nun. Yes, ang dami na ho ngayon. May namubuntis na 10 years old, di ba? Alam natin yan. So, nung nakaraan ng mga taon, no, dekada, lahat, ang average natin, nasa 12, 13, 14 na magme-mens, no? Mangingitlog, ovary. No, the past years, bumaba na siya ng bumaba na, no? So, maaga ka nagkaroon ng ovulation, ng mens, maaga ka rin magkakaroon ng menopause, no? But unusual early ovarian unusual early ovarian function na nawala, then this is what we call premature na nawala ng function na ovarian insufficiency. Anong Asherman syndrome? Ang Asherman syndrome is sinabi ko kanina, dapat ang matris makapal. Asherman syndrome is manipis. Hindi kumakapal ang matris. Paano magde-develop? Na-fertilize nga siya, nakadaan dun sa tubo. Okay? May similya, may itlog, nag-fertilize, nakapasok sa tubo kasi hindi barado. Pagdating sa matris, may Asherman syndrome. Manipis ang matris. Hindi mabubuhay. Walang tawag nito, nutrition ang kanyang fertilized egg. So, mamamatay. Sasama lang siya sa mens, duduguin. Ang medyo romantic na tawag na namin noon, ang mens daw. Ang mens is an expression of the uterus that is crying kasi hindi natuloy ang pagbubuntis, no? So, sumasama yon na fertilized na itlog palabas kasi hindi nabuo, hindi nakapag-implant because there is Asherman syndrome. Maraming causes ho. Isa sa mga very popular na cause ng Asherman syndrome, yung mga naraspa, no? Ang nararaspa, kadalasan, hindi naman kadalasan, sorry for the term, nangyayari na nasusobrahan ang pagraspa. So, kumbaga sa nyog na kinayod, kumbaga sa melon na kinayod nyo, pati balat na kayod, no? So, hindi natutubo yun. Ang dapat sa pagraspa ho ay tamang-tama lang na maalis yung superficial layer para yung nasa middle layer, yun ang magpapatuloy para kumapal ulit. Now, yung nangyayari na nasusobrahan yung pagkayod, nasusobrahan ang pagraspa, hindi na nagkakaroon ng pagkapal ang matres, hindi na nakakabalik. So, this is what we call Asherman syndrome. Okay? Ang dami nun yan ang nalaman. Ano ha? Now, this particular problem can be treated with, ayan na, stem cell therapy. No? Can be addressed by stem cell therapy. No? Repair, replace the damaged tissues and damaged organs again by stem cell therapy. Okay? Kaya ko lang minention yon because these are the more common concerns, no? Sinabi ko, no, that disorders will definitely lead to infertility, no? Definitely magkakaroon sila ng problema sa pagbubuntis, no? So inuunahan ko na kayo na ito ang mga possible scenarios na mangyayari kung magpapatuloy ito, mahihirapan kayo makabuo. Kadalasan ho, tsaka na yan, bata pa naman kami. Sige, try and try. Dapat tandaan natin, pagdating ng mid-30s, kadalasan, malapit na mag-menopause. Late 30s,
sige, pwede ka pa naman magbuntis, pero ang tawag namin na doon, high risk. Kapag magbuntis ka, panganay, late pregnancy, ang tawag namin doon, high risk pregnancy. Why? Kasi pwede nang madalas magkaroon ng alta presyon, pre-eclampsia, magkaroon ng diabetes, ang mother, ang maapektuhan ng baby. So, alagang-alaga yan. Alalay, papapaalaga ka ng iyong obstetrician. Now, aside from it leading to infertility, it will affect the quality of life of the infertile couple, no? Nagiging source of strain ng dalawa, no? Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan, nagtuturuan. Hindi ka makabuo ng baby. Ganyan. Anong tawag nun? Baog ka, no? O ayan yung kantsawan, no? Ayan yung hindi ikaw, malamang ikaw ang problema, lalaki. Aba, hindi pwede ako bilang lalaki. Bakit hindi? Kasi may anak ako sa labas, no? Mga ganong argumento, ilang beses na yan nangyari sa akin sa nagkokonsultahan, ano? And harap-harapan yan. Talagang, they binubuhos nila ang frustration nila sa buhay nila, no? It's very nakakaawa, no? Nakakaawa sila. Instead of them reinforcing each other or helping each other, nagkakaroon sila ng trying to ikaw may problema, hindi ako, no? Ipuprove pa ng lalaki na, aba hindi, teka muna, may anak ako sa labas, ikaw hindi ka makabuo, ako nakabuo, no? Sometimes nakakatawa, no? But totoo naman, that is a proof na hindi siya baog, no? But mind you, hindi pwede mag-improve yun. Magbubuntis ka muna mambubuntis ka sa labas para lang i-prove mo sa misis mo na siya may problema. Hindi ho tama yun, no? Number one, you are creating another problem, no? Ayaw ko mangaral ng ganon. But ang bottom line nito, it does not mean, pag ba ang lalaki nakabuo ng baby, ibig sabihin hindi siya baog. Yes, at the time. Pero iba na ngayon. Ibig sabihin, this is our different periods of time. Noon, maaari nang siya ay binata, nabuntis niya yon. Noon, nung bago kayong kasal, nabuntis ka niya. Okay? Bakit hindi kayo makabuo ngayon? 5 taon na ang diferensya. Bakit hindi ka na makabuo mula nung nakabuo ka nung hindi ka pa kasal, di ba? Because there are many factors. And I will let you know later. Hindi ibig sabihin na ang lalaki kapag ka nakabuntis, tuloy-tuloy, very fertile siya. No. Marami hong ngayong problema, marami hong nagkakasakit, marami na lalaki na virus, no? Whether nagkakaroon sila ng measles, nagkakaroon ng mumps, nagkakaroon ng COVID, nagkakaroon ng any viral infection, it will affect the testicles para mamatay o masira yung paggawa ng sperm. So bababa ang sperm count. So nakabuo ka nga dati, ngayon hindi na. Okay? Sabi ni Doc, ikaw pala ang baog, belat, di ba? Gaganon na sila. Ngayon, nagpakumbaba na si lalaki kasi siya pala ang may problema. So, basically, before it used to be 3 out of 4 female factor. 1 lang ang lalaki. Okay? 25%. But ngayon, it's already 50-50. Kaya I always tell patients na you share it. Kasi ang daling buhatin o pasanin ang problema ng infertility kung dalawa kayong naggagabayan, no? Gabayan. I don't know how you say that. Pero once you try to help each other, mas madaling pasanin, mas madaling dalhin ang pagbubuntis, no? Siguro hindi tayo biniyayaan because there is something else for us, no? Something like that, no? Anyway, psychologically matinding impact ito. The significant costs, no? Kasi ang dami mo ipapagawa, mga workups. Makaka-relate sa inyo, makaka-relate sa akin yung mga nagpapa-work up sa inyo ngayon, alam ko. Kasi napakamahal, no? Mahihina dyan ang kalahating milyon, no? 500,000, oo. Kahit pa ikaw ay ano ba tawag nyo doon? Queen boss o ano ba tawag nyo doon sa mataas na o malaki ang kinikita mo. For example, you're a CEO of a company. Sometimes it does not matter whether you're earning a lot. Iba pa rin yung kaligayahan na nabibigay sa inyo ng baby, ng kumpletong pamilya. You don't feel complete. You don't feel like a complete woman kapag hindi ka nakabuo. You cannot be a father, parang hindi mo rin makakuha na. Alam mo yon, may kulang. And then,
the significant costs of IVF, no? Kasi IVF na ngayon ang usong-uso, no? And I know million may get na, no? 1.2, 1.5, so many sessions. And the depression, the disappointments in life na hindi naman ibig sabihin isang IVF ng gastusan mo, positive na agad yan, no? No. You will continue. Kadalasan hindi mangyayari yung o kaya nakabuo na. May pinsan ako, nag-Singapore pa. Pagdating dito, buntis na. Pagdating sa airport, pagbaba, naka-wheelchair pa. Pagdating sa bahay, nag-mens bigla, nawala ang baby. No? So, ang laki na, 3 months sila sa Singapore. So many factors. So we cannot, no? We cannot foretell. We cannot foresee, no? Stem cell therapy has emerged as a therapeutic approach para i-repair, i-replace ang mga damaged tissues or organs para maging up and about siya for pregnancy and for fertilization. Okay? So, now, iyan lang ba ang problema? Of course not. Kasasabi ko lang kanina, magturuan man kayo na magturuan na si babae lang. Of course not. That's not true because the problem is also male, no? So, ang problema sa male, of course, alam natin 'yun. Azoospermia. Oo, hindi ho ang ibig sabihin ng azoospermia yung sperm niya parang sa aso. Hindi ho. Azoospermia is halos zero. Wala hong sperm. Okay? Wala ho siyang napoproduce na sperm. Dok, hindi nilalabasan ho siya. Nakikita ko ho, ang dami. Yan ho, yung lumalabas na liquid galing sa ari ng mister nyo. I hope all of my audience now are 18 and above, no? But I just have to talk about this because this concerns both the male and the female partners, no? Ang nakikita mo na lumalabas sa ari ng mister mo na liquid is seminal fluid. Seminal fluid. It is not sperm. Titignan mo pa sa microscope yan kung maraming parang kiti-kiti, no? Yun ang sperm. Lumalangoy sila doon sa liquid na yun. So, kahit madami yan, pag tinignan mo, abay, walang sperma. That is because the male patient has azoospermia. Okay? Aberrant spermatogenesis, no? Yung spermatogenesis is the production of sperm, no? Genesis, di ba? Genesis, the first book of the Bible, no? Genesis, kaumpisa, pinakauna, produce of sperm, the production. Okay? Oligo, pag sinabing oligo, kaunti ang sperm. Okay? Oligo, mababa, sorry, ano ba nangyari? Okay, asthenospermia and severe teratospermia. Anyway, female tayo ngayon. I just wanted you to realize, no, na maliban sa female, yung sinabi ko kanina, yung PCOS, ovarian adhesion, nagkakadikit-dikit, thin endometrium, these factors, there is also a male factor. So wag natin masyadong idiin ang female partner natin na sila ang dahilan ng infertility. Hindi No. As I said, hati yan. Both have the responsibilities, no? So it is only in accepting the fact na magkasama tayo, mas madaling dalhin ang infertility problem. Okay? And this can be addressed by stem cells, no? Repairing fertility function directly and indirectly. Okay?